Okay, welcome muli sa Axle Engineering. So, ang topic natin ngayon is how to determine labor cost of CHB pens by panel method. Okay, let us say mayroon kang babakuran na resort. So, ito yung itsura niya. Yan, resort. Example natin. So, ayan ang mga sukat, 9 meters, 5 meters, 10 meters, 16 meters, 15 meters, so 24 meters. So, yan ang sukat ng kanyang babakuran. So, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ituro sa inyo yung tinatawag na paneling method. Okay? So, ang pagbabakod kasi ngayon, standard na is laging per panel yan. Ang pagitan ng poste is 3 meters. Yan. So, mapapansin nyo, ito yung kanyang mga sukat, yung height, yung baon niya. Kapag ka 1 meter, 0.6. So, 3 meters ang pagitan ng panel. Yan ang mga sukat. Ito ngayon yung kanyang plan view. So, pwede nyo siyang screenshot. Yan. Yan ang mga sukat. Makikita ninyo. Yan. Yan ang mga sukat ng kanyang footing. Okay. At ang section naman ng column niya, ayon, 0.2 by 0.15. So, ang productivity rate niya kapag ka 1 meter height, at ito yung mga activities mo, yan, excavation, rebar, lahat yan matatapos sa loob lamang ng 1.5 hanggang 2 days, dalawang tao. So, 2 men can complete one panel 1.5 to 2 days kung 1 meter ang height. Ngayon, kung 2 meters naman yan, so 3.5 to 4 days if 2 meters height. So, ito ang typical naman na itsura niya kapag 2 meters or more. Okay, so yan. Ang madadagdag lang dyan is magkakaroon siya ng beams. Okay, so same, ang lalalim lang siya ng konti to as deep as 0.8 meters. Ang iba ginawa 1 meter na yan, pero same ano siya, same panel spacing. Okay, so 3 meters pa din. So ito pa rin yung kanyang typical na plan view. Okay, ito yung kanyang footing, column, yan. Ganyan pa rin halos. Lalalim lang siya ng baon. So, ulitin natin, kapag ka 1 meter, ang kanyang productivity rate ay 2 men can complete 1.5 to 2 days per panel. Kapag ka naman 2 meters ang height, ay 2 men can complete 1 panel in 3.5 to 4 days. Itong lahat ng activities na yan. Okay? Excavation, rebar, CHB, concreting at saka plastering. Okay, so balik tayo sa ating plano. So let us say ganito ang plano mo, babakuran mo yan. Ang una munang gagawin mo dyan is kumputin mo yung perimeter. So add mo lang lahat ng sides, i-add mo lang. Pag na-add mo, 9 plus 5 plus 10 plus 16 plus 15 plus 24, 79 meters. So i-divide mo siya sa 3 meters kasi 3 meters per panel. So lalabas dyan 79 divided by 3 ay 27 panels. Okay? So applying the productivity rate, i-equate mo siya doon sa, let us say gusto mong tapusin ng 15 days ng trabaho, yung 27 panels. Ilang tao ngayon ang kailangan mo? So, i-equate mo siya sa 2 men times 1.5 days, yung productivity natin, per panel, equals men times 15 days over 27 panels. So, saan galing ang 15 days? Gusto ko lang 15 days. Kung gusto mong 10 days, sige, 10 days ang ilagay mo. Okay? Basta't yan, diyan ko siya gustong tapusin. So, hindi ko na kinumpute yan. Yan mismo readily, readily available na yung numerong yan. Dahil gusto mo siyang tapusin ng 15 days, ilang tao ang kailangan mo. Yun ang ibig sabihin nun. So, solve na lang natin yung equation. 2 times 1.5, 3 man days. So, 3 man days per panel, yun ang productivity mo. So, equate mo sa men times 15 days. Ito ang lalabas ngayon. Maka-cancel out yung mga units na yan, man days. Cancel out yan. Days, panel. Ang matitira na lang dyan is number of men. So, i-cross multiply mo lang. 27, dalhin mo sa 3. 15, ibaba mo. Ito ay mathematical procedure to Cross multiplication yan. So, ganyan lang ang proseso. 3 times 27 divide 15 is 5.4 o simply 6 men. So, ang gawin mo ngayon, i-tabulate mo siya. Okay, yan. So, ang kombinasyon yan, mason na labor, tigagatlo. Bakit
naging tigigatlo kasi 1 mason is 1 labor. Yan ang crew system sa construction. 6 ang kailangan mo, so tigigatlo. 3 mason, 3 laborer. So, i-multiply mo lang yung mga rate niya. 3 times 650. Itong rate, example ko lang to. Magdidepende yan sa locality nyo. Okay, 3 times 650 times 15 days, yan, 29,250. Pakicheck na lang sa calculator. Laborer is 3 times 450 times 15. Yan ang sa laborer, ang labor cost. Adin mo lang, yan, 49,500. Ngayon, kung kukontratahin mo, ipakontrata mo, yan, i-multiply mo sa 1.2 or 1.3. So, yan, ang lalabas yan ang contract price. Okay, so ganun lang kasimple mga construct. Ngayon, kung gusto mo namang gamitin na productivity is 2 men, 2 days, 1 panel, i-equate mo lang uli using the same procedure. Ayan na, lalabas uli yan. 4 times 27 divide 15, 8 men. Okay, so gawan mo lang uli ng table katulad nito. Siyempre, mas malaki ang value. Okay, ito ay kung 1 meter ang height. Ngayon, kung ang gusto mo naman gamitin is 2 meters, so balik ka tayo dito sa another sheet. Kung 2 meters naman, yan ang height na gusto mo or more, yan ang magiging klase ng bakod mo. Ang gagamitin mong productivity ay ito. Okay? Yan. Yan na, 2 men, 3.5 to 4 days. So, i-equate mo lang uli dito. Gamitin mo lang siya. Sorry, dito mo siya gamitin. O, yan. I-apply mo lang uli dito. So, yan, dyan mo siya ilagay. So, 2 men, instead na 1.5, gawin mong 3.5 days. So, kung gusto mong tapusin ng 15 days, yan. Using the same procedure, lalabas yan, then tabulate mo. Okay, so i-recap natin para maintindihan nyo uli. So, dito ang ginamit natin is 2 men times 1.5 days per panel dahil 1 meter ang assumption natin na height. So, in-equate ko siya sa men times 15 days dahil gusto ko siyang tapusin ng 15 days, yung 27 panels. So, yan. Sinimplify ko na lang. Ang lumabas ay ito. Okay? So, itinabulate ko siya. Yan. Then, i-multiply ko sa 1.2 para sa contract price. So, I hope may natutunan kayong bago mga ka-construct. At hanggang sa muli.